Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pagkwentuhan po natin ngayon itong breaking news ni Banat Bay kung saan isa na namang security sa airport ang nahuli. Nahuling nagnanakaw. Ba naman yan, katatapos lang ng isang nakawan nung nakaraan, yung $300 na nilunok. Ngayon, eto na naman, may panibago na namang nakawan ang nangyayari. Ano ba't nangyayari kapalpakan dito sa airport natin? So, kailangan na ba talagang mag-resign? Yun na ba yung pinakasolusyon dito? Mag-resign yung mga opisyal natin na humahawak dito sa airport para maayos na. Kasi sobrang kahihiyan na to, hindi lang dito sa atin, maging sa ibang bansa. Siyempre, sa mga foreigner na, sa mga turistang gustong bumiyay papuntang Pilipinas, ay talagang nakakadismaya to. At the same time, kawawang-kawawa mga OFW natin dahil siyempre sila yung pinaka humaharap, diba? Humaharap dun sa ibang bansa. Hindi nila alam kung paano ito i-depensa. Siyempre, diba, parang kasiraan ng isa, kasiraan ng lahat. So, dahil nangyari sa Pilipinas, so parang lahat, damay-damay ito. So, panoorin natin si Banat Bay kung paano niya ito ipaliliwanag sa atin. Walang tigil ang mga magnanakaw dito sa airport. Alam nyo, sobrang nakakahiya talaga, no? Kasi, una-una sa lahat, airport ang dapat na pinakaligtas na lugar sa ating bansa, di ba? Alam naman natin yan. Kaya nga dyan sa airport, bawal ka nga humag-joke dyan ng bomba o kung ano-ano man, di ba? Makukulong ka. Bakit? Kasi lahat to kinukonsider na mahigpit ang security dyan eh. Tapos ganito ang makikita natin araw-araw. Naku po, as in araw-araw na atang balita ito. Di ba? Hindi ba kayo naririndi na? Sa araw-araw na lang na balita dito sa airport na meron na namang nahuling magnanakaw. Alam nyo, kung siguro yung magnanakaw isang, alam mo yun, hindi parte ng airport o kaya isang individual o isang citizen, maaaring masabi pa natin gawa ng kahirapan o di kaya talagang marami lang talagang luko-luko sa mundo na ito. Pero May punto si Banat Bay eh. Kung halimbawa ang tirador, yung nagnakaw hindi naman empleyado ng airport, yung hindi isa sa mga nangangalaga sa airport, pwede mo pang i-justify na na isolated lang, talagang nalusutan lang yun ng magnanakaw sa loob ng airport kasi sibilyan na galing sa labas na nakapasok, 'di ba? Na doon nagnanakaw. Pero hindi parte ng security ng airport ang nagnanakaw. 'Di ba mantakin 'yun? Yung feeling mo dapat safe ka nasa loob ka ng airport. Hindi nangangamba ka pa na baka manakawang ka. Pambihirang airport natin 'yan. ang problema ho kasi, mismong security ng airport ang paulit-ulit na gumagawa ng katarantaduhan sa airport. Pero tila ata anesthesia ang vitamins ng ating mga opisyal sa airport. Lalong-lalo na ang pinuno ng ating DOTR na si Secretary, di ba? Mukhang anesthesia dahil napakamanhid na ho. Napakamanhid na ho sa panawagan ng taong bayan na siya ho ay dapat managot sa mga kapalpakan dyan sa airport. Alam nyo, sa totoo lang nung panahon ni Pangulong Duterte, talaga naman naayos ho yung airport. Diba? Mula nung sa panahon ni Pinoy, kita natin mga laglag bala dyan, mga kapalpakan dyan, at mga nakawan dyan, bukas bagahe. Yan ho, inasolusyonan sa unang taon pa lamang ni Pangulong Duterte. Diba? Nagbigay lang ng warning si Pangulong Duterte na lahat sisibakin niya kapag may naulit-ulit na laglag bala. 'Di ba? After nun, tumino ang airport natin. Di naman nabawasan, talagang nawala yung laglag bala. Ganun dapat yung leader natin diyan. Matigas, magsalita. Talagang pag sinabi niya, gagawin niya. Ngayon nagpi-press con pangiti-ngiti pa. May nangyari ng ganyang mga insidenteng nagnanakawan. Nag-press con pangiti-ngiti pa.
Saka nakakitang parang hindi siya apektado. Sabagay, hindi naman niya nararamdaman yung pressure ng mga empleyadong na-involve o hindi naman na-involve. Ibig sabihin, yung sila yung mas nakakaramdam ng issue dahil sila yung nagtatrabaho dyan sa loob ng airport. Di ba? Kaya sila yung mas apektado. Yung nasa taas, kukuya-kuya-kuy lang. Di ba? Sinibak ho yung entire nag-aayos dyan ng, mga baga-bagahe. Kasi nag-warning siya. Pag meron pang mahuli, tanggal kayong lahat. Mantakin mo ba naman? Kung yun dati, yung mga nag-aayos lang, mga nagbibit-bit lang, ika nga na mga bagahe, ang mga magnanakaw. Ngayon, iba na. Kung sino pa yung nagbabantay, siya pa yung magnanakaw. Sino ba nakakahiya yun? Mantakin mo security. Mantakin nyo ba? Parang lumalabas bantay sa lakay. 'Di ba? Ako na magbabantay nito pero sila rin yung tumitira sa mga bagahe ng mga biyahero natin. 'Di ba? Bantay sa lakay ng literal eh. Yung nagbabantay sa kaligtasan, yung pinaka mismong masasabi nating pagkailangan natin ng tulong, seguridad, abay sila po mismo ang muwawalang ya sa ating mga kagamitan. Alam nyo, sa totoo lang, etong mga pangyayaring ganito, kahit ilang Love the Philippines at ilang milyon ang ilabas ninyo para maengganyo mga turistang pumunta sa Pilipinas. Kung ganito ang nababalitaan, abay pambihira, baka pagpasok ho ng airport ng mga turista, lagyan na nila ng plastic uli yung kanilang mga bagahe. Kung maaalala nun, di ba, nung panahon ni Pinoy, ganyan nung nangyari dyan eh. Nilalagyan ng mga plastic yung kanilang mga bagahe para hindi masiksikan o di kaya manakawan. Ngayon, pambirang buhay oo. Parang bumalik tayo sa ganun Diba, isipin niyo parang mas malala pa nga nangyayari ngayon eh. Dahil dito, literal, ang nagnanakaw, nahuhuli, yung mga empleyado mismo ng security ng airport. Nung panahon ni Pinoy, katapano, under investigation, hindi pa sigurado kung sino yung mga naglalagay ng bala. May hinala na kasama yung mga security. Pero hindi yung security mismo yung nahuhuli ng CCTV na gumagawa nun. Ngayon, kuwang-kuwa sa CCTV, empleyado mismo ng security ng airport ang gumagawa. Tayo bumalik, magpa-plastic na naman po ba tayo? Di ba hindi ho ba isang kawalangyaan yun? Isang katatawanan? Na lagyan na naman natin ng plastic ang mga bagahe natin? Kayo namang nasa airport, Buti nga nung panahon pa ni Pinoy. Kaya nga sabi ko nga, mukhang mas malala pa ito nung panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Pinoy, ang mga magnanakaw, yung mga nagbubuhat-buhat, yung mga nagkakarga doon sa likod. Ngayon hindi, security. Baka ngayon kapag may turistang pupunta ng Pilipinas, bantayan talaga ng sobra ng turista yung bag niya pag hinawakan na ng security ng airport. Siyempre, iba na yung tingin nila 'di ba? Hindi na yung secure yung sarili nila na ang nagbabantay security ng airport. Hindi, mas lalo silang kinakabahan kapag yung security ng airport yung lalapit sa bagahe nila. Kaya nga pambihirang buhay As in sila yung mga yung mga nagbabantay ng ating gamit tapos sila pa mismo yung nagnanakaw. Pambihira naman Panoorin natin ito Tingnan natin yung bagong instance na naman dito sa airport. Hulikam sa NAIA ang isa pang security screening officer na nagbukas ng bagahe at nanguha umano ng gamit ng pasahero. Nakatutok si Bon Aquino, exclusive. Nakuna ng CCTV sa NAIA Terminal 2 departure area noong September 13 ang isang security screening officer na binuksan ang bagahe ng isang pasahero. Kinuha niya ang 2 pakete mula sa bagahe at inilagay sa isang airport bin. Ibinaba niya ito sa sahig, tinakpan ng isa pang bin, saka itinabi. Kumuha po siya ng gamit sa isang pasahero na hindi naman sa kanya. Sir, bakit parang nakangiti pa ho kayo?
Hindi naman, hindi naman. Di ba? Napansin ko rin yan eh. Buti napansin din ni Banat Bay eh. Yung sekretary nga ng DOTR nung nagpa-press con dahil sa nangyari niyan, yung unang-una, yung lumunok ng $300, nakangiti eh. Tapos ngayon, itong head ng security ng airport, habang ini-interview, parang pangiti-ngiti lang din. Parang, wala sa akin yan. Ayos lang yan. It's normal. Di ba? Sadyang ganun lang ang mukha ni Sir. Allegedly, sabi niya, binigyan daw siya. Binigyan naman daw sa kanya. But to us, Ano yung jowa mo? Binigyan ka ng chocolate? Jowa mo yun, dumaan? Ang bira, oo. Hindi, feeling ko lang itong kung sino man tong security na to, it's either patay gutom ito o di kaya may kabit to. Bakit? Kasi kulang yung binibigay niya sa jowa niya, kaya kumuha sa iba, pambigay sa iba. Ang bira, oo. Alam mo, hindi ko maintindihan itong ating, sino ba itong administrator na ito sa security, sa OTS? Hindi ko maintindihan, ba't nyo binibler pa yung pagbumuka niya mga animal na yan? Hindi, alam nyo, hindi sila nahihiya sa ginagawa nila, tas ibibler ninyo. Huwag nyo na i-blare, ilalabas yun na rin naman eh. Ano yan, Japanese? Kaya nga, di ba, nakakapagtaka. O hindi naman nakakapagtaka, parang lang. I-blur nila, kitang-kita naman sa CCTV na ginawa niya yung pagkakamali niya. So, dapat, ipakita yung mukha para hindi na pamarisan. Para alam ng mga currently na nandun sa may position na yon, na kapag gumawa sila ng hindi maganda, ipapaskill din yung mukha nila at malalaman ng buong Pilipinas o lahat sa buong mundo yung ginawa niya. O sabihin na natin na mapapahiya yung pamilya niya. Yun, take the full responsibility. Ginawa mo yun eh. 'Di ba? Kasiraan ng ginawa mo sa pamilya mo, di damay-damay kayo para mas, alam nyo, para mas yung maging takot yung mga nandyan sa airport na gawin yung ganung pagkakamali kung ipapaskill yung mukha nila. Para medyo, di ba, yung kahihiyan ba hindi lang siya, buong pamilya niya. Japanese ba yung security nyo doon, nakablur yung mukha? Pambihira naman kayo, sir. Kahihiyan yung ginawa nila. Dapat to ilabas, ipaskill sa airport. Mag-ingat sa taong ito. Hindi na to involved dito. Ganon, hindi na namin ito empleyado. Kasi alam mo, kulang na pero 'di ba, pag ang gumawa ng krimen na yan yung mga sabihin natin na tagalabas ng airport, 'di ba, sa mga grocery, 'di ba, pag nakikita niyo naman, pinapaskill yung mga shoplifter, yung mga mukha yung nakukuha sa CCTV. O bakit dito hindi nila gawin? Same thing lang naman yung ginawa nila. Pares lang namang mali. Ayos sa kahihiyan eh. Yan ang totoo. Kulang na ho tayo sa kahihiyan. Kaya dapat bigyan natin ng hiya ito mga walang niyang to. Sa akin ginawa nila yan eh. Di panindigan nila. Kasi unang-una, baka sabihin ang palusot niyang animal na yan, sigurado sasabihin niya, hindi, binigay lang ito sa akin. Inabot lang ito, pang merienda, ika nga. Gayong pa man, hindi ho tama yun. Bawal ho yun, di ba? Alam mo naman natin, bawal yung nagbibigay sa mga ganyan-ganyan. O, di ba? Tapos hindi maganda naman. Ano to? Ba't ka bibigyan niyang, siyempre, yung ngali, o kung yaman OFW o hindi man OFW, malamang sa malamang, napuwersa na. Ika nga, no choice na siya. Baka biniru-biru mo pa eh. Parang sarap ng chuchulit mo ha. Siyempre, gusto niya mapabilis na galawan. Sige na, sa'yo na yan. Huwag mo na lang akong tanong-tanongin niya. Baka mamaya mabuking pa ako. Kung saan ako pupunta. At mag-TNT ako. Hindi. Biro lang yun, biro lang. Hindi, kaya lang siyempre, di ba ho? Pagka mga ganyan, pwersado ka na eh. Pwersado ka ng ibigay para lang makalipad ka na. Kaya nga pinagbabawal yan. Kasi it's a form of bribery. Pero sa bagay, sabi nga naman ng security, chuchulit lang to.
Tingnan mo yung ganung palusot, no? Sabihin natin yung sinasabi ni Banbright, tama yung palusot na binigay lang sa kanya yon. Pero, may protocol sila dyan eh. Na alam niya na bawal tumanggap, bawal na manghingi. Diba? Galing sa mga pasahero ng airport. Alam nila yan. Sigurado ko may pinirma sila bago sila mag-start magtrabaho dyan. Ini-inform sila dyan, binibriefing sila bago yung duty nila. Pinapaalala lagi. Pero ba't matigas ang ulo? Ginawa pa rin niya. So, ibig sabihin, dati nang ginagawa yan na nakakalusot. Ngayon lang talaga medyo umuusbong dahil siyempre, parang trending, di ba, nahuli yung isa. So, damay-damay na. Kayong mga opisyal ng gobyerno, milyon-milyon ang ninanakaw nyo. Hindi kayo nahuhuli. Ito, tsutulit lang. Sisibakin nyo na kagad kami. It's unfair, sabi nga. Hindi, pero kung iisipin mo, ha? Hindi, walang biro. Kung iisipin mo, unfair naman talaga eh. Unfair ang buhay. Mantakin mo yung mga kongresista nating 40%, 60% ang ninanakaw sa mga proyekto. Di ba? Tapos hindi man lang nahuhuli. Ayun pa nga, nilalandakan pa, enjoy na enjoy sa mga kinakain nila. Sa mga binibili nilang mga sasakyan. Oh, di ba? Lantaran pa nga eh. Sa bagay, ika nga pag mayaman ang nagnakaw, mga malalaking opisyal na nagnakaw, lusot. Pero pagka mga ganitong maliliit, sibak. Kasi yung mga mayayaman, kayang kumuha ng abogado na kayang patagalin yung kaso. Unlike ng mga mahihirap, wala namang kakayang kumuha ng abogado. Kung nakuha kang abogado galing sa PAW, kung di naman dekalidad yung abogado mo, di wala rin mangyayari. Unfair talaga. Life is so unfair. Pag gumawa ng pagnanakaw, yung opisyal, halos nakakalusot. Pero kapag yung mga may hirap lang na empleyado ng gobyerno ang gumawa, kulong. Tandaan nyo lang, sa Pilipinas, life is unfair. Kaya kung gusto ninyong maging fair, tumakbo kayong kongresista, magubos kayo ng milyon-milyon, tas magnakaw na lang kayo uli. De, joke lang po Hindi, kaya tuloy, alam nyo, minsan, sa totoo lang, kaya rin minsan itong mga nasa babang mga empleyado, ang kapal na rin ng mukha kasi iniisip nila, pambihira, yung mga official namin, grabe magnakaw. Tapos yung mga leader namin, grabe magnakaw. Tapos kami lang, tsutulit lang. Sige na. Di ba? Totoo naman. Real talk. Totoo naman eh. Yun ang iniisip ng mga nasa baba eh. Yung mga opisyal nga namin, kung mga pangurakot, milyon ang kinukurakot. Kami, ito lang naman. Di ba? Palulusutin na siguro to. Pero hindi nila naisip na mas sila ang mas prone na mahuli. Kasi sila walang kakayanan ipagtanggol ang sarili nila. Dahil saklaw sila ng batas. Yung mga opisyal, medyo nakakalusot pa. Siyempre, ipagtatanggulin ng batas natin na puro butas. So, ayan po, panibago na namang nakawa, nakakahiyaman, pero yan talaga eh. Parang tiisin na lang natin. So, yun lang po. Maraming salamat.